Nasa 2 toneladang cocaine ang nabisto sa isang cargo vessel sa South Korea na itinuturing na pinakamalaking drug haul doon. Ayon sa may-ari ng barko, may kausap na silang abogado para tulungan ang mga Pilipinong tripulante na nananatili pa rin sa barko. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang cargo vessel na ito na nakadaong sa South Korea natunugan ng mga otoridad na meron daw illegal na karga. Pinasok ito ng mga tauhan ng Korea Customs Service at Korea Coast Guard. Pagdating sa engine room, pumasok sila sa nadiskubreng hidden compartment sa likod at nakita ang ilang kargamento. Kumuha sila ng isang nakabalot na package na may logo ng isang luxury brand. Nang laslasin, white substance ang tumambad. Kumuha sila ng sample at doon din agad tinest. Kumbinsido sila sa resulta, ito ay cocaine. Sa kabuuan ng paggalugad ng mga otoridad, nakasamsam sila ng mahigit 50 kahon ng mga umano'y cocaine. Nasa 2 tonelada ang bigat ng mga ito at itinuturing na pinakamalaking drug haul sa kasaysayan ng South Korea. Ayon sa mga otoridad, galing sa Federal Bureau of Investigation at Homeland Security Investigations ng Amerika ang tip tungkol sa kontrabando. Anila, nang galing sa Mexico ang barko at naglayag sa Ecuador, Panama at China bago dumaong sa South Korea. Iniimbestigahan na ang kapitan ng barko at inaalam kung saan dadalhin ang mga droga. Hindi pinangalanan ng barko pero sa pahayag ng kumpanyang JJ Aglan Companies, kinumpirma nilang pag-aari nila ang barko, ang Norwegian flag na MV Lunita. Di pa raw malinaw kung paano naisakay roon ang mga droga. Nakikipagtulungan na raw sila sa investigasyon sa South Korea at iba pang jurisdiction. Nasa barko pa ang lahat ng kanilang crew na galing sa Pilipinas. May kausap na raw silang abogado para tutukan ang kaso ng mga tripulanteng Pinoy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng Department of Migrant Workers o Department of Foreign Affairs kaugnay sa mga Pinoy crew sa MV Lunita. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.